Introvert ka ba pero gusto mo ng online income? Yung tipong hindi mo kailangang mag-video, hindi mo kailangang humarap sa camera, at lalong hindi mo kailangang maging extrovert para kumita online. So today nga learners, meron akong good news para sa inyo kasi meron akong isi-share sa inyo ng mga online opportunities ngayong 2026 na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang at kahit never kang magpakita ng mukha mo. So sa video na to, isi-share ko sa inyo yung 7 online jobs for introverts na pwede mong simulan gamit lang ang iyong cellphone or laptop and internet connection. Pero dito learners, reminder, lahat ng isi-share ko sa inyo ngayon is kailangan pa rin ng effort, consistency, and continuous learning. So now, I'm sure excited ka nang malaman kung ano yung isi-share ko sa inyo. So tara, let's get started. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ng subscribe button, pati na rin ng notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now, tara, let's start na yung first online job. Hello learners! I hope nag-enjoy kayo sa video natin today. And before we proceed with our main video, meron lang ako munang gustong i-share sa inyo na isang platform na recently na-discover ko na pwedeng makatulong sa inyo. And this platform called Super Profile. So Miss Rose, ano naman yung platform na yan? So learners, si Super Profile nga is basically an all-in-one creator platform wherein meron yung iba't ibang tools na magagamit natin para mapadali yung pag-manage ng audience mo, pag-generate ng leads, at pag-promote ng product and services mo. So here nga, to give you an example, isa sa mga nagustuhan ko at favorite ko talaga is yung Instagram Auto DM Automation. So para saan naman yan, Miss Rose? So ito nga, kung introvert ka and you like to try most of the online jobs na i-share ko today, mas magandang gamitin mo yung automation feature ni Super Profile kasi magiging advantage mo talaga to. Why? Kasi instead na laging ikaw yung nagre-reply manually sa mga messages or comment, meron ng system na kayang gawin yan for you while you focus on creating content or working on your product. So ngayon naman, para ma-picture out nyo yung process, turuan ko kayo kung paano mag-setup niya. So the first thing we need to do is pumunta nga dito sa kanilang official website, which is itong superprofile.bio. So now naman learners, once na link na nga natin dito yung Instagram account natin, pwede na tayong mag-create ng automation. So para nga magawa natin yan, saselect lang natin itong create automation button na nasa upper right. So tap nga lang natin yan. And then after that, dito pipili nga tayo either Instagram or Facebook Messenger. So dito nga piliin natin is itong Instagram since ayan nga yung na-link na natin dito. And then after that, pipili tayo dito ng i-automate natin. So either yung comments sa mga post and reels natin or doon sa mga magsisend sa atin ng DM, yung mga magre-reply sa stories, yung mga comments kapag ka nagla-live tayo, or yung mga DMs sa post or reels natin. So dito naman learners, kahit saan dyan pwede natin piliin. So magdadepende na lang yan sa traffic ng page ninyo. So in my case, since marami talagang nagme-message sa akin, especially nagtatanong about digital products and Canva, ang pipiliin ko dito is itong sends you a DM. So gagawa tayo ng automation dun sa lahat ng nagme-message sa akin. So now, ayan, after nga natin mapili yan, mar-route tayo dito. So meron lang tayong dalawang step dito para ma-setup natin yung automation. So for the step 1, magsiset up tayo dito ng mga triggers kung kailan masisend yung automated message. So dito meron tayong dalawang option, either by specific keyword or any DM. So kung specific keyword, maglalagay tayo dyan ng mga words na usually mini-message sa atin para pag yun yung tinanong nila, kung meron word na ganon, magsisend automatically yung gagawin nating automated message. And kung any DM naman, basically kahit anong isend nila sa atin, yung automated message po yung marireceive nila. So ako kasi in my experience dito sa ating Instagram account, hindi naman pare-parehas yung tanong. So mas maganda na ang piliin ko nga dito is itong specific keyword. So like for example, ang usual na tanong sa akin is related to digital product. So pwede kong ilagay dyan, digital product. Ayan. And kapag okay na, itatap lang natin yung add button. So pwede pa tayong mag-add ng additional. So usually, ang nare-receive ko is yung mga nagtatanong how,
paano. So now naman, let's say nalagay na natin lahat ng keyword na pwede nating ilagay. Ang next step na gagawin natin is mag-proceed na doon sa step 2. So para magawa yun, tap lang natin itong next button sa baba. So select lang natin yan. And then after that, for step 2, isi-set up na natin yung message na marireceive nila doon sa automated system na gagawin natin. So dito, dalawang message yung i-compose natin. So the first one is yung primary DM and the second one is yung follow-up message. So later explain ko yung follow-up message. So dito muna tayo sa ating primary DM wherein kapag ka na-trigger nga yung mga words kanina, kapag ka message nga nila tayo with those words, ito yung marireceive nila na message. So here, the first thing na isi-set up natin is yung time. So ito naman yung magti-trigger kung kailan isi-send yung message na ginawa natin. So dito mas maganda seconds lang and ang pinakamaikse is 30 seconds. So mas maganda kasi kapag ka merong inquiry or merong nagtanong sa'yo, makaka-reply tayo agad. So now, ayan, going back, ito nga 30 seconds lang yung nilagay natin. So kailangan mas mabilis tayo. And by the way here, pwede natin i-activate itong mga other DMs na isi-send before our primary DM. Pero in our case, hindi ko siya gagamitin. So dito, ayan, set up na natin yung primary DM natin. So yung DM type na pipiliin natin is itong text plus button. So kung meron tayong mga official website, and pwede natin ilagay yan dito. So ayan, so ito nalagay na natin yung content ng message natin. So ito yung marireceive nila kapag ka na-trigger nga po yung automation. Now after that, ito na yung sinasabi ko sa inyo na second message, which is itong follow-up message. So for me, importante ito, especially kung nagbebenta ka ng product or services mo using your Instagram account. So here, kumbaga, meron nang nag-message sa atin na interested. So maybe nakalimutan niya mag-reply or meron pa siyang mga other questions na hindi niya pa natanong. So ito yung follow-up message na isi-send natin sa kanila. So now naman, para ma-set up natin yan, ayan, pipili lang tayo kung kailan masasend yung follow-up message. So here, meron tayong tatlong option. Ayan, after a time delay, if no response is received, or to share my referral link. So dito usually ang pinipili ko is itong after a time delay, and then nagsiset up ako ng time kung kailan nga po masisend yung follow-up message natin. And ayan, so ito na set up na natin yung message natin for follow-up. So here, once na okay na tayo dyan, itatap na natin itong next button. Now ito na, i-review na natin yung nagawa nating automation. So here, ayan, ito nga yung mga keywords or yung mga triggers para masend nga po itong primary DM natin dun sa mga magme-message sa ating Instagram account. And then after that, ayan nga, kapag ka merong ganyang word dun sa message nila sa atin sa Instagram, after 30 seconds, ito nga po yung masisend sa kanilang message. So, di ba, by doing this, hindi na tayo magmamanual ng reply sa kanila isa-isa kung pare-parehas lang naman yung message na isi-send natin. So, now naman, ayan, kapag ka nakita nila yung message and wala silang response within 23 hours, magsisend naman sa kanila itong follow-up message na ito. So kapag okay na sa atin yung flow na yan, itatap na natin itong confirm and launch. And ayan, so itong after a few minutes ng pagsiset up, meron na nga po tayong auto DM automation. And by the way dito learners, ulitin ko lang, hindi nga lang po DM automation yung pwede natin gawin. So here, pwede tayong gumawa ng automation para sa mga comments, sa post and reels natin, sa reply sa mga stories, and even yung mga comments kapag ka nagla-live tayo. So personally learners, recommended ko talaga tong platform na to. And ang pinakang gusto ko rin talaga dito is that habang gumagawa ako or busy akong gumagawa ng content and nag-edit ng videos or abala sa ibang project, merong kumukuha ng leads at nagsisend ng resources dun sa audience ko. So for me, hindi lang talaga siya for time saver, kundi nagbibigay din talaga siya ng consistent customer experience, especially dun sa mga nagtatanong at nakakakuha ka agad ng reply. So now nga learners, kung gusto mong palakihin yung social media mo, specifically yung Instagram mo, or magkaroon ng mas maraming engagement and mas maging efficient sa pag-manage ng inquiries, I definitely recommend trying Super Profile. So yun nga learners, so if you want to experience this platform, ilalagay ko na nga lang din lahat ng details niyan dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And ayun learners, so thank you for listening. Now let's go back to our video.
So number 1 nga on our list is yung pagbebenta ng digital product. So actually learners, isa talaga to sa mga marirecommend ko na online job, especially kung introvert ka. So bakit naman Miss Rose? So dito kasi learners, once na nakagawa ka na ng digital product mo, pwede mo na yung ibenta ng paulit-ulit. And dito rin, isa sa mga nagustuhan ko talaga, since digital nga po yan, wala tayong kailangang i-ship na physical product. And dahil nga wala naman tayong physical item, hindi natin kailangan magtayo ng physical store. So hindi natin kailangan ng inventory dito kasi nga lahat digital na. And dito, ang process niyan, simple lang. Once na merong nag-purchase na customer, madi-deliver sa kanila yan digitally. So basically, pag na-receive yan ng customer, ida-download na lang nila. So sa mga hindi masyadong familiar with digital product, siguro hindi nyo lang alam yung term na digital product pala yun, pero I'm sure familiar na kayo dito. So yung mga example natin dyan are e-books. I'm sure familiar kayo with e-books. And aside from that, nandyan yung mga digital planners, budgeting template. Ayan, isa yan sa may pinakamalaking demand ngayon. And aside from that, another example is yung mga printable worksheets. Ayan yung mga tracing busy books for kids. And also another example, yung mga business forms, checklist, resume, and marami pang iba. So anything na mabibili nyo online and madi-deliver sa inyo digitally at mada-download ninyo, ang tawag po dyan is digital product. So now Miss Rose, bakit naman maganda yung pagbebenta ng digital products para sa mga introvert? So dito kasi learners, ang maganda, pwede kang gumawa ng sarili mong product on your own schedule. So hindi mo rin kailangan dito makipag-usap sa mga customers. So basically, ang focus mo lang dito is gumawa ng mga quality na digital product. And now, bigyan ko naman kayo ng idea based on my own experience. So here, if a-flash ko dyan sa ating screen, yung sales ko for 1 week in selling my digital products. And again, yung mga products na nabenta ko dyan, once ko lang yan ginawa. And now, kung interested kang gumawa ng sarili mong digital products, pwede mong i-check yung mga videos dito sa channel natin. So meron tayong tutorial dyan kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong digital products, especially using Canva. And also, meron din tayong mga guided tutorial kung paano nyo yan mabebenta sa iba't ibang selling platform. And para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na lang din yung mga video links niya dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang din po yan dyan. Now, dito naman tayo sa second online job, which is itong affiliate marketing. So dito naman learners, ang maganda dyan, hindi mo kailangan gumawa ng sarili mong product. So ang gagawin mo lang dito is magre-recommend ka lang ng products or services gamit yung affiliate link mo. So dito kasi kapag ka merong bumili gamit yung link mo, pwede kang makatanggap ng commission based doon sa affiliate program. So maganda to for introvert kasi hindi ka naman required dito na magpakita ng muka habang nagpo-promote ka ng product. So wag na tayong lumayo, dito tayo sa TikTok. And ang ginagawa lang nila is gumagamit sila ng mga trending music, product videos, screen recordings, stock clips, or simple text overlays. And ang tawag nga nila dyan is faceless marketing. So ibig sabihin dyan, kumikita sila sa pagpo-promote ng product kahit hindi sila humaharap sa camera. Kaya kung introvert ka and hindi ka comfortable magpakita ng muka online, ito yung isa sa malalaking opportunity na para sa'yo. Now ito naman, punta naman tayo sa ating third online job, which is yung pagbebenta ng mga Canva template. So kung mahilig kang mag-design gamit yung Canva, malaking opportunity to para sa'yo. So here kasi with Canva, napakarami nating pwedeng gawin na templates like resume templates, social media templates, presentation templates, business planners, invitation cards, at marami pang iba. So dito kasi ang maganda, kapag nakatapos ka ng isang template, pwede mo na agad yan ibenta online. So basically, ito under pa rin siya ng digital products, pero ang difference nito, Canva template lang yung focus mo. So itong opportunity na to, isa rin to sa magagandang itry ng mga introvert kasi nga hindi mo naman kailangan mag-live dito, hindi mo kailangan maging content creator, and lalong hindi mo kailangan magpakita ng muka para makabenta. So ang puhunan mo lang talaga dito is yung creativity mo. So kaya kung creative ka at mahilig kang mag-design, isa to sa mga pinakamagandang online jobs na pwede mong subukan kahit nasa bahay ka lang at kahit na introvert ka. So now, dito na tayo sa ating fourth online job, which is yung print on demand. So dito learners, ang gagawin natin is magde-design lang tayo ng graphics para sa t-shirts, mugs, tote bag, notebooks, and phone cases. And ang maganda dito, hindi mo kailangan maging professional graphic designer. Ang importante lang dito, marunong kang gumawa ng design gamit yung Canva, and
other editing software na comfortable kang gamitin. And then after that, pwede mo na yung i-list sa mga print-on-demand platform like sa Etsy. So isa yan sa mga marketplaces na pwede natin gamitin. So sa Etsy kasi, isa rin talaga yan sa mga nire-recommend ko, especially kung print-on-demand yung pipiliin mo. Kasi dito kapag ka merong umorder ng product mo, tsaka palang ipoproduce ng partner nila na print-on-demand company yung item na napili ng customer. So technically dito, sila na yung bahala sa printing and shipping. Ang focus mo na lang talaga is gumawa ng magagandang design. Now ito na, dito na tayo sa 5th online job, which is yung paggawa ng mga online courses. So with this learners, ang misconception ng maraming tao, para makagawa ka ng isang online course, kailangan mong magpakita sa camera. Pero actually, to be honest, hindi naman required yun. So dito kasi pwede ka namang gumawa ng mga screen recording tutorials, yung mga slide presentations, voice over lessons, and yung mga step-by-step demonstrations na hindi mo naman kinakailangan magpakita ng muka. So dito, let's say meron kang alam na skills like sa Canva, Excel, or sa mga AI tools, sa graphic design, or even sa budgeting, or kahit anong expertise mo, pwedeng-pwede mo yung gawing online course. So ang importante lang dito, syempre, maipaliwanag mo ng maayos yung topic and makapagbigay ka ng value sa mga students mo. So itong opportunity na to, maganda siya for introvert kasi nga hindi naman camera yung basihan sa magandang course, kundi yung quality ng lessons at kung gaano makakatulong yan dun sa mga students mo. So for the 6th online job na pwede sa mga introvert, ito nga yung pagbebenta ng mga audios. So paano yan, Miss Rose? So dito nga learners, kung marunong kang gumawa ng mga original audio content, pwede mo yung ibenta online. So personally, bumibili ako ng mga ganyan, especially sa mga content ko sa YouTube. So kaya alam ko talaga na merong market yan. So yung mga example niyan is yung mga background music, sound effects, yung mga pang-relax na song, and yung mga audio packs. Ayan. So marami talagang content creators, video editors, and even businesses na naghahanap ng original audio. So kaya kung marunong kang gumawa ng quality audio content, pwedeng-pwede mong gawin to. And by the way pala dito, take note lang na make sure nyo na original yung magagawa ninyo kasi nga meron po tayong tinatawag na copyright. So now ito na, dito na tayo sa ating 7th online job, which is yung pagbebenta ng mga stock photos and digital art. So ano yan, Miss Rose? Ngayon ko lang narinig yan. So ito learners, madalas nyo nang nakikita yan pero hindi nyo lang alam yung tawag. So ito nga, kung mahilig kang kumuha ng pictures or gumawa ng digital illustrations, pwede mo yung ibenta sa iba't ibang stock marketplace. So dito, isa sa mga nakikita kong ginagamit nilang platform para ma-promote yung mga stock photos nila is yung Pinterest. So ang mga example na pwede natin gawin or ibenta is yung mga nature photos, yung mga food photos, yung mga workspace images, yung mga lifestyles photos, backgrounds, and marami pang iba. So dito naman learners, ang selling point dito is yung portfolio mo. So here, kapag mas marami kang photos or mas marami kang option, mas makikita ka ng potential buyers mo. Kaya kung creative ka at mahilig kang gumawa ng mga visual content, magandang opportunity to para sa'yo. And ayan nga learners, so again, ito yung 7 online jobs na pwede nyong subukan, especially kung introvert kayo. And ayun learners, so before I end this video, gusto ko lang kayong i-remind na hindi nyo kailangan maging influencer or hindi nyo kailangan magpakita ng mukha sa camera para makapagsimula ng online opportunity nyo. Ang importante lang talaga dito para magkaroon kayo ng result is that pag-aralan ninyo yung gusto ninyong gawin and mag-take kayo ng action at ang pinaka-importante, maging consistent kayo. So now, kung gusto nyong matuto about digital products, pwede nyong i-check yung mga videos natin sa ating channel or visit our official website at www.perauniversity.com. And ayun, again, I hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.